Get 1/4 sheet of paper. 1/4? 1/4? Sir, 1/4? Yes. 1/4. 1/4. Welcome back to our new episode. Third episode ng Pere 1/4 series. And meron tayong mga bagong tao. Yes. Shout out sa inyo. Ayan. Shout out! Ako si Mirel at kung ako ay magiging estudyante sa panahong ito, baka baka part din ako ng JP. Ala, Hello. Ano yung JP? JP ay Junior. Junior Perpetualite. Ano namin yun? That is our official student publication. Shout Ayun. out! Shout out sa mga JB! Pero feeling ko as a student, kung ngayon ako naging student, feeling ko siguro nag-honor din ako. Ang dali maka-honor ngayon ha. So, correct. Pero totoo din naman. Transmuted table pa lang eh. Oo. Totoo. Hindi feeling ko hindi ako yung hindi masipag pero ang dami kong ginagawa. Totoo. Na walang silbi. Walang katotoran. Ayun. Game. Okay. Sige. Next, magpakilala. Ayan. Ako si Carmela Don Ratamal. So, kung ako ay magiging estudyante, siguro, ako yung palaging napapagalitan sa hallway kasi maingay. Kasi ang Feeling ko. tinis ng boses ko. Ganon. Tapos rin, yung parang yung makulit, tapos Adyos, ma'am! Ganyan. Ano nga na sa hallway. Pero masipag. Pumasok. Kasi sabik sa baon. May ganun ba ngayon? Feeling ko Maingay na may- masipag. Oo, masipag pumasok. Go. Tapos siguro, magiging honor din ako. Honor. Okay. Feeling ko magiging honor student. Yun, magiging honor din ako. Kasi madali lang naman talaga ngayon eh. Kasi madaldal ako. Siguro, pala-recite ako, tapos nonsense yung sinasabi ko sa recitation. Yung maboka. Maboka lang, pero yung tanong nandito, yung sagot ko nandito. Ganun ako. Pero Feeling ko, nakakarating ka naman. Nakakarating naman. Ang dami lang dinadaan. Mm-mm. Pero to be fair, madali ngayon compared noon Totoo. mag-honors. Siguro dahil may changes din naman talaga sa mga standards, I guess. Totoo. Tama. May Parang, promotion din, lahat ay nakakapasa, diba? Yan. Accessible mo na lahat kasi may internet. Oo, Dati may kasi, AI pa. Ayun. Diba? Resources are everywhere. Resources. Kailangan mo na lang talagang kumilos, mag-show up. Correct. Diba? Just be there. Kahit nakahiga ka, search mo lang sa ChatGPT. Sino ang tauhan? Di ba lumalabas agad? Dati nangungopya pa ako yun eh. Buod ng nung libatang here. Oo. Totoo. Sama So, sa'yo. No? Totoo. ayun, wala na. Totoo. Kaya nga, kukopyahin na lang, ayaw pa. Yan ang sabi ni Ma'am Susie, wala siyang mic. Wala siyang mic. Kaya inulit siya. Mm-mm. Ayun. So, Anyway, ayun ako. next. Okay. Okay, ako nga pala si Wala kasi. Di ba Ang yung kulot mo. Nagkulat siya para dito. Nagkulat ako dyan. Kasi hindi siya yung Sino to be? Si Boy Basket. Tapos ikaw, sino ka? Ako na ako, Jasmine. Sino ka? Sino ka tabi? Ako si Anong pangalan ng anak niya? Ano yung pangalan ng katulong nila? At sino ka doon? Uy, ayun na Sino siya. nga ako doon? Ayun na siya. Yes. Ayan, ako Hindi. nga po pala, si Jasmine Belga. And naniniwala ako sa kasabihan na, kung magti-teacher ka po, wag. Oh! Grabe ka inspiring! Very inspiring! Katagad. Wag! Dapat ikaw ang kinukuha ang mga motivational speaker. Sobra! Wag. Bakit? Kasi, Bakit? alam mo, ngayon, sabi nila, Di ako marunong sumayaw. Go. alam mo yan? Yung pakilala pa lang 20 minutes na. Oo nga. Hindi mo maabot dito.
Okay. Pagkatapos ko, cut mo na. Ano? Ang ating Oh, podcast. bakit? Kasi kasalanan ng teacher lahat. Ay. Ayan. Teacher's Kahit- factor. Yeah. Yeah. Ganun. Tapos, kung magiging estudyante ako, Hindi hindi na ako, hindi na ako magiging estudyante. Ayoko nang bumalik. Oh, talaga. Oh, ayoko nang Ayoko bumalik din. maging Gusto kong student. Ako, Bakit? gusto ko bumalik. Nahihirapan na ako. As a student. Oo. Kunyari, ibalik ka sa, sa 5 years bagay. old, dahil mo mag-kinder. Hindi, Tapos first honor na- ako noon. alam ko. Well, First honor ako siya. nun. Ang grade, kinder pala. Parang lahat naman tayo naging honor nung, nung elementary. Ako hindi. Yung pinagmamalaki ko, honor ako nung grade 4. Alam mo, tinunton pa ako yung yung binababa dun sa ano. Hala! Oh, yes. Ano ka, Angel? Ano ka? Oo, sa Oo, gano'n. ako yung nagganon nung kay Mary. Kasi maganda ka, Aray, be. sa Tignan mo, mga pag ako yung... Oh. Doon ako sa baba. Sa baba nang galing. Ay, ayan na yung ay, ito na yung scene na pinatapon sa pinatapon sa impyerno. Sobra siya. Okay. ka, be. Oo, ako yung nagganon. Aray mo naman. Yes. Tapos may mga angel dyan sa Pero ikaw din ba nag-honor ka din? Nung kinder. Hindi, nung bata ka. Elementary, parang grade 5, section 2 pa ako nun Top 10. Section 2 pa ako nun. Top 10. Pero nung nag-ano Kayo ako, din, nag-honor din. high Yes. school. Top 4 ako. Top 2 Parang ako ako. lagi. Parang ako ang pinaka-bobo dito. Lahat ba ng teacher nag-honor? Kahit once in their life, no? Kayo Yeah. ba? Kayo? Sir Ace. Kayo ba? Nag-honor Ace, ka ba? nag-honor ka? ba dati? Oo. Kailan? Perfect. Diba? Nung Nung kinder, Ah, section green. Apat na Apat na taon. Ha? Ang aga mo naman na pariwara. Ang aga. Ako, base, ang best lang ako nag-honor. Ang aga mo naligaw ng landa. Isang Oh, beses. talaga? Isang beses Ay, ba? parang dalawa. Grade 5, tapos grade 8. The rest wala na. Feeling ko ikaw unang nag-enroll nung time. Yun lang, dalawang beses Talaga. lang. Saka nagdo-donate yung magulang niya siguro. Oo. Hindi, be, pinukpok nga ako na envelope, di ba? Kasi bumagsak ako 72 sa English. So natanggal ka sa honor dahil sa 70. Hindi, be, grade 7 ako nun. Dati ganun, no? Kahit yung ibang Oo, grades, no? Ang galing Mababa. talaga. Pero talagang ginalingan mo talaga Mm-mm. Correct. sa iba. Sa iba. 85 yung average mo, di ba? Honor ka, kasama ka sa top 3, top 10, di ba? Depende. Depende. Hindi kami ganun, ma'am. Siguro mga bobo yung kasama ko. Pero hindi sa totoo. Ma'am, naranasan ko yung 83 lang ako, tapos nasa top 6 pa. Oo, di Ay, ba? ay, totoo yan. Hindi mababa kasi talaga magbigay ang Public. no? Tapos yung top 10, 80 yung average. Parang yung ang tingin mo sa 85 ay wow. Oo. Wow. Well, hindi naman mababa. Mataas ang standards dati. Totoo. Yeah. Kumpara ngayon, Totoo naman. yung mga honor ngayon, ay, pwede ba to? Oo. Hindi marunong magbasa. Yan. Irresponsible. Ay, May just mga. lang. May mga. May mga. May mga. Oo. Yeah. Hindi lahat. No? May mga magagaling pa rin naman talaga ngayon. Pero alarming din talaga na meron kang Sobra. makikitang So, gano'n. totoo. Di ba? Na parang pag inisip mo na honor, dapat hindi gano'n. Oo. Correct. Iba kasi, kilala mo pati sa isang classroom kung sino yung honors eh. No? Oo. Kilala Bilang. mo kung sinong magagaling doon. Isa, tatlo lang. Talaga Ganon. nag-excel. Ngayon First week kasi pa lang. pag pumasok ka sa isang classroom, hindi mo Di, ma-distinguish. kung no? sino yung honors. Until sabihin nila na Honor honors sila. sila. Ma'am, honor po ako. Yeah. Kasi hindi nakikita. Hindi siya nag-agree. Ay, hindi. Hindi, I mean, ganun yung magiging sagot mo. Oo. Sa isip-isip mo. Gaganon ka. Ay, honor ko? Honor ka, para magtataka ka. Hindi ko alam ang. Oo. Ah. Ba't ganyan yung mukha niya sa'yo? Kaya. Oh, next. John. Ikaw na. Ako nga pala si Ma'am Sheila! Oh, perfect. Uwi na tayo, babe. Tara na. Tara na. Pack up na, pack up. Tara na, uwi na tayo, babe. Wala na sa mic. Isip ka. Ang taas naman doon. Dapat ganun yung energy. Ate, lahat ng energy na nawala kay Jasmine, nasa ilalim ko sa'yo. Kaya pala ikaw ang ibinagsak sa lupa. Oo. Oh, Ako go. pa pala si Ma'am Sheila. At naniniwala ako sa kasabihan niya. Na huwag kayo mag-teacher. Pero totoo yun. Hindi Huwag naman sa mag-teacher? dinidiscourage ko ang pagiging teacher. Pero kung gusto mong yumaman, huwag ka magguro. Opo. Oo. Di ba? Kung mahal mo ang Pera. magturo, hindi, kung Wala pera. kung mahal mo yung
alam mo yon yung fact na nagtuturo ka kahit walang hindi kasi pagiging practical na to di ba? Sa Yeah. buhay, lalo ngayon, Pero kasi, magkakaiba naman din ang ginavalue ng mga tao. Mhm. Yung ibang tao, para sa kanila ang successful ay pera. Para sa ibang tao, ang successful ay masaya ka sa ginagawa mo. Happiness. Yeah. Di ba? Kahit wala kang pera, kahit pa Masaya paano. ba? Minsan yung successful Minsan chocolate. ganun. Para sa akin kasi, yung pera malaking factor siya. Kasi Totoo. parang, parang threshold siya Ako Like, din. at tayo mahihirap tayo. Oo. Huwag niyo sabihin Oo mayaman naman. kayo. Totoo. Kasi, Wala kami pera. halimbawa tayo, kapag may pera tayo, parang nag-i-aim pa tayo ng mas marami Mas pa. marami. 'Di ba? Pero pag naabot mo na yung peak, yung mga mayayaman, yung talagang mayaman na, hindi nila pinoproblema. Pansin nyo, halos yung mga ganong tao, walang kaibigan. Ang kaibigan nila, yung mga business partners nila, Oo. yung mga Yung kapwa landi na mayayaman lang nila, na nila. pinaplastic nila. Kasi pag naabot mo na yung peak na yon, parang yung happiness mo, hindi na about sa pera. Oo. Tayo Gusto mo kasi, na. isa sa mga happiness natin, yung Pera. ay, oo. Diba? Tayo, Yeah. isa sa mga nagpapasaya sa atin ay Pera. pera. Hindi man directly pera, pero kailangan natin ng pera para sumaya. Bilang Kaya mahirap yung kasi comfort ng pangarap mo pera. talaga Totoo, yumaman. totoo. Kasi Pangarap mo maging komportable sa buhay. buhay, oo. Kahit nga yung mga mayayaman na hindi pa, alam mo yun, nag-aim pa rin. Oh. Oh, go. Basta may peak. Yeah. May peak talaga ng happiness sa atin. Pag naabot na ng tao yung peak na yon na mayaman ka na, may pera ka na, hindi na magiging masaya yung taong mayaman. I mean, hindi na magiging factor yung pera sa happiness. Pag binigyan mo ng pera, ay, may pera, thank you. Sabi ni Sir Joe. Si Maro. Oh, go. Wala, Taray. naisip ko lang yun kasi, pero parang Totoo yun. napanood ko din na gano'n. Ibig sabihin, mukha tayong pera. Charis. Joke. Ngayon, Ay, mukha akong aminin pera. mo, Totoo, lahat totoo, tayo totoo. mukhang pera. Oo naman. Kailangan Actually, ng nagkakwentuhan nga pera. kami ng Jasmine, di ba, pag umuwi kami sa bahay. Parang, feeling ko, ang bilis lang ng 2026. Kasi bibilangan lang natin yung 15 at 30. 30 at 15 lang po ang Yung inaabang sahod natin. lang. Sabi ko, matatapos na yung January kasi na-achieve na yung 15 pati 30. So, ganun lang kabilis. Pero masaya Nakawal naman pants talagang maging guro. Masaya. Nakakaramdam Feeling naman naman. talaga tayo ng fulfillment talaga pag nagtuturo tayo. Di ba mga mahihirap tayo? Oo. Napunta na sa Hindi, totoo usapan naman. ng Oo. Totoo naman. Di na tagal. Bakit kayo nag-teacher? Kasi sabi mo, huwag ka mag-teacher pag Pangarap ko gusto yun ng mong grade 2 yumaman. ako. Hindi ko alam bakit pangarap ko siya ng grade 2 ako. Ako sabi ni Mama. Hindi, totoo. Promise, sabi ni Mama. Kasi, ako muna, kaya ako nag-teacher kasi ang tatay ko ay teacher din. Tapos ano yan, hanggang second year college lang siya. Tapos ang major niya ay English. Ngayon, nung nag-college ako, kasi sa lahat ng kapatid ko, walang gusto mag-teacher. Tapos ako lang nag-iisang babae. Sabi lang nanay ko, sundan ko daw ang tatay ko sa yapak niya. Ayun, nung nag-try ako sa PNU, nag-try ako sa PNU, meron niyang first, second, third choice. Sabi ko, Ma'am, first choice ko Filipino, second ko SOCSTAD, tapos third ko psychology. Ay, pinabalikan ako ng nanay ko. Sabi niya, Bakit? ba't ka nag-psychology? Di ba sabi ko mag-teacher ka? Pinagalitan ako. Pag nag-psychology ka, ikaw magpaaral sa sarili mo. Hello? Oh, tigo. Kaya mo ba? Kaya di ako pumunta sa PNU. Hindi siya pumasa. Kasi yun, nung nag-ano na ako, nung RTU ako, nag-ano ako, tawag doon, nag-entrance exam ako sa RTU, gusto ko talaga na mag-psych. Psych talaga ang gusto ko. Pero ayaw ng nanay ko. Bakit? Ba't mo gusto mag-psych? Wala lang, Ano parang, pagkaintindi mo sa psych dati? Nung gusto mo siya? Ikaw ata ang pasyente, we. Para magamot ang sarili. hindi, kasi feeling ko tawag doon, di ba ang stigma ko dati sa pag-psychology ka, parang nababasa mo yung kilos ng tao. Oo. Yun yung gusto ko. Interesting Interesting yun yun para sa akin. Tapos yun, yun yung first, second, third choice ko, puro edu ko yung kinuha ko, tapos iba't ibang major lang. Tumang-tuwa yung nanay ko, tapos nung nakapasa ako, tuwang-tuwa din yung nanay ko. Ngayon, nung nagkaroon kami ng subject na understanding the self, Oo. doon ko lang na-realize na, Hindi ko pala naiintindihan sarili ko. doon ko lang na-realize na,
Siguro kaya ako nilagay sa edu kasi hindi ko magugustuhan yung subject ng psych. Kasi ano yun major ng psych yun. Yung understanding the self. Kasi nga, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Nung pinag-aaralan namin yun. Mga tourist Hirap kasi na yun hirap eh. ako dun din. Kaya sabi ko, ay, okay na ako dito sa major ko. Kaya naman so far, masaya ako. Masaya ako. Sige, convince mo ang sarili mo. Hindi, masaya ako compare kasi di ba nung first job ko. Yeah. Compare ngayon. Kaya mas masaya ako siguro ngayon. Dahil dyan ikwento mo yun. Ala. For another episode. Yay! Sige po, next na. Sabi niya pangarap niya yun nung grade 2 Pangarap siya. ko yun nung Bakit grade mo yun naging 2? pangarap? Kasi may teacher ako na sa English. Tapos Oh. ang galing-galing niya magturo. Mm. Tapos, pa siya, siya din yung nagmamanage ng mga majorette, tapos mga sports. Kaya sabi ko, wow, ang dami niya namang ginagawa. Ay, okay. Tapos, ngayon, ang dami palang ginagawa, ang hirap pala. Totoo pala yun, na marami ginagawa. Sabi niya, wow, ang dami ginagawa. Gusto ko yan. Ngayon, wow, ang dami ginagawa. Ayoko na. Bakit? Ayoko na, nakakapagod. Grabe pala yun. No. So, Paano pag ayan. binigay sa'yo ngayon ang pag-major eh? Ano? Pag Oo binigay nga. sa'yo ngayon ang ano? Oo. Ay, Alam yung mo ba, bata. gusto nyo? Alam mo dati, yung teacher, yung course na education, parang tingin ng iba ay madali. Oo. Di ba? Mag-teacher ka na lang. Mag-teacher ka, madali lang naman yun. Oo. Ay, oo. Nung nandun na kami, ito pala ang madali. Sino nagsabing madali? Diba? Oo. Totoo. Akala ko madali. Pero ang totoo niyan, kasi sa scholarship na yun na-offer sa Binyan, taga Binyan po kasi ko, shout out sa mga Binyanense. Shout out. Yan na yung si Salata. Hindi ko naabutan Binyanizer. na ino-offer yung Dito kasi Villan. engineering. Ay, Tsaka engineering. architecture. Yun talaga ang gusto ko. So, di pala itong teaching. Pero bobo ko sa math ha, nung Ay, bobo. high school. Ay. Nung high school talaga. Ako bobo sa math. Hanggang ngayon. Same. Pero nag-math major ako. Di ba? 35 plus Ang galing. 25. Bakit? Nag-math major ako. Wala. Kasi feeling ko pag nag-English ako, kaya nag-Filipino, maboboring ako, titigil ako sa pag-aaral. Hindi ako mahilig magbasa. Tamad ako magbasa. Oh, Teo, may sinasabi. Eh, kung math, Filipino. Ito, tamad din ako magbasa. Talaga? Alam mo, Ano, hindi, totoo yun. alam mo ano, ang gusto ko talaga dati, Filipino. Okay. Pero wala akong mahanap na school na Na may malapit major. na. Oo. Kunti lang kasi nag-offer ng Filipino. Oo. Tapos, late na ako nung late na ako sinabihan ng nanay ko na magka-college ako. Dapat, hindi muna ako mag-aaral. Tigil muna. Kasi, yung year bago ako matapos mag-high school, nasunugan kami. Hindi, yung January, nasunugan kami. Tapos March, graduation. So, sabi niya ay, huminto muna ako sa pag-aaral. Kasi nga, nasunugan kami, lahat nawala. Ganon. So, hindi ako nag-enroll, di ako nagpa-exam. Tapos, nung sinabihan niya na ako, malapit na mag-April. Oh? Konti na lang yung school Konti na na. open noon, Oo. syempre. Puno na yung Ayun. mga ano. Tapos, yung pagpunta ko dun sa Cavso, Cavite State University. Nagtatanggap pa sila. Tapos, ang nandun lang ay English at Math. So, Nag-English ka na English lang. Oo. At least malapit-lapit sa Filipino. Anyway. Language eh. language. Pero ikaw, sabi mo, ayaw mo nun. Parang nag-edu ka lang dahil yun lang yung available sa scholarship. May slot kasi sa sa scholarship. Ngayon, So, ubos na daw yung slot para sa engineering tsaka architecture. Tsaka mahal daw kasi yun. Yung course. So, nag-edu ako. Meron namang school doon sa amin na maganda talaga yung quality ng pagtuturo pagdating sa college. So, nag-edu ako. Nag-math ako. Tapos yung entrance exam, sabi ko, muntik na akong hindi tumuloy kasi nahirapan talaga ako dun sa exam. Kasi nga sabi sa'yo, hindi ako okay nung high school sa math. Nung college lang naman ako nag-pursue talaga. Parang challenge ko na lang yung sarili ko na mag-math para, alam mo yun, para challenging. Challenge ko Parang lang may yung sarili ko. challenge ka. Intrinsic ba na drive? Kasi, unang-una, English. Di ako mahilig magbasa. Filipino, ganun din. Paras language. Kasi 3 lang yung ino-offer dun eh. Kaya naman ako. Masaya naman throughout the, course. Tsaka kung mag-architecture ako, wala din akong
pera para Mm. sa mga materials sa architecture tsaka engineering. Kasi yung nanay ko noon, nag-abroad. So ako lang talaga. Baon ko noon, parang 40 pesos para isa-isang araw or 50 pesos para sa isang araw. Dalawang sakay pa yun imagine. Dalawang sakay pa. So wala ka nang kakain. Wala na talaga ako Sayang. kakainin. Ano ba? Hindi, minsan naman hinatid ako ng tatay ko. Pero, ibig sabihin, nagustuhan mo na siya sa kalagitnaan. Kalagitnaan, nagustuhan ko siya. Kaya Wala akong pinerso mo choice na rin. Oo. Wala akong choice kundi magsikap talaga. Ang Yes. motivation ko talaga, magulang ko. Tsaka yung kahirapan na. Real. Hirap ng buhay namin Kaya noon. anong masasabi mo sa mga estudyanteng walang motibasyon sa buhay? Mhm. Oo. Alam mo yung bigay na lahat sa kanila ng magulang nila. May devices na sila. Kompleto ang pagkain nila araw-araw. Ang laki ng paa. Papasok ka lang na lang nila. makikinig, pero hindi mo pa magawa. Sa akin, tigilan nila yung pagiging ungrateful sa mga nakukuha nila. Kasi porket alam nilang may mga magulang na parang iginigive lahat. Tama. 'Di ba? Tinatayo na lang sila. Kasi 'di ba tatamad-tamad ng bata. Pilit nila silang tinatayo. Parang ayaw pa nila. Na binibigyan na sila ng saklay, ayaw pa nila. So yun yung nangyayari na parang okay lang sa kanila na bumagsak. Oo. Ganyan. Kasi alam naman nila na na may magulang silang aasahan. Unlike sa atin na parang kahit ay kailangan natin talaga magsumikap. Tsaka Kasi yung mga magulang natin ay hindi rin ganun Oo. kataas eh. ang mga magulang kasi ngayon ay mga millennial parents. Yung mga millennial parents ay parang tayo. Yung mga hindi sa atin nabigay noon, Bibigay mo na. binibigay ngayon ng mga magulang. Kaya Kaya parang heal your lahat inner ng mga child. Magulang. Yeah. Na-spoil yung mga bata Mm-mm. na bibigay naman ng magulang ko to Inihil nila yung inner child nila sa mga anak nila. Oo. Kaya ang mga bata Healing ngayon, Pero kasi asa na lang may talaga sa mga siguro hindi yun lang yung isa sa mga mahirap na part ng pagtuturo talaga is yung hindi lang kasi content mo yung tinuturo mo kundi paano Values. maging mabuting tao. Totoo. Di ba? Yun din ay kasama sa Tama. pagtuturo. Totoo. Tapos, minsan, kasi ang pinaka unang step naman talaga para maging better ka is to acknowledge na meron kang kailangan baguhin at kailangan itama. Meron kang mali, di ba? Yung iba kasing mga parents, hindi nila makita yung fact na iba ang bata sa school, iba ang bata sa bahay. Yes. Minsan kasi may mga anak na ang bait. Mabait. Mabait naman talaga. Siguro mabait Aha. talaga ang bata na yun. Meron lang trigger sa kanya sa school or meron lang siguro mga kaibigan niya kapag nasa Influence. around na siya ng Mm, mga yan. kaibigan Or niya. mas nailalabas yung sarili niya sa school. Diba? posible. Posible, oo. Pwede May rin. mga ganun din. Yun nga, minsan may mga parents na ang lungkot lang kapag hindi nila matanggap na may difference may iba. talaga. Oo, may Ibang shift talaga ng ano. ng personality yung anak nila. Depende sa environment. Oo, ganon. And yun naman kasi yung kailangan mo unang i-acknowledge bago siya maitama. Mm-mm. Kasi hindi mo maitama ang isang bagay na hindi mo tinatanggap na mali. Diba? Tsaka tayo mga teachers, hindi naman tayo kalaban ng mga Totoo. Totoo. At lalong hindi tayo kalaban ng mga magulang. Oo. Mm-mm. Diba? Yes. Hindi tayo Tumutulong. kalaban. Tinutulungan. Tinutulungan Shout out natin. sa lahat ng parents dyan. Hello to Shout you, Ma'am out Susie. po. Hi, Ma'am Susie. Hello, Sir Pao! Hi, Ma'am. Hi, Mamangge! Angge. Ma'am Hi, Angge. Sir Ace! Sa mga magulang. Di ba siya nagpapa-enroll ng anak? Hindi pa ba? Pero Soon. nagpa-enroll siya ng kapatid. Ayun. So, yun. Yun. So yun pa lang ay Parang intro. Intro pa lang yun. Nagpakilala mo Meron na pa kami. rin mga Ang tunay na topic ng episode na to ay mga advisory class memories. Shout out sa inyo, mga advisory First class. advisory class. Or kahit ano. Kahit Kahit ano. ano. Okay. Kahit anong advisory Kahit class ano. memories. Okay, okay. O, sino muna? Ikaw na. Sino Ay, si Ma'am Sheila? Sheila. Dahil Madami. siya yung- Madami. Meron Madami na siya eh. Madami na siya Ah. naging advisory class eh. Uy, sobra ka naman sa madami, B. Ikaw ang mas marami sa aming tatlo. Yan. Parang, Nasa star section Parang ka. siya. Parang siya. Oh, O, sige sige. ko Ang pala. first advisory class ko dito sa
Sa ano? Sa Perpetual. Shoutout sa inyo, Emerald. Ay, Emerald. Emerald, oo. Ang Emerald ay, Ah. I think last section ng grade 9, Oo, nung time na yun. nung time ko, year 2022 to 2023 ba? Oo, yun. Tapos, edi masaya ako kasi, nandito na ako sa Perpetual. Tapos, grade 9, edi, feeling ko madali lang silang i-handle. Kasi may utak na yan eh. Yes. Natatanda na yan eh. Matatanda. Kasi sa grade 7, mga bata pa ang isip. Hindi pala! Sumakit ang ulo ko kasi imagine ha, first week pa lang ng teaching ko dito. Meron agad akong PTC, yung PTC Parent-Teacher Conference. Uy. Alam mo kung bakit? Bakit? May isang estudyante ako na naglabas ng cake sa grounds, pinakita sa kaklase. At ganito pa ha, ganyan pa siya. Ang nakakita, isang teacher din dito. Yung teacher na yon, masungit pa yun nung time na yun. Shout out sa'yo. Nakita niya, nasa second floor siya. Nakita niya yung isang estudyante, pinakita yung pet sa kaklase. In fairness sa pet, maputi. Maputi. Perfect. Sabi siguro ng bata, wait ko ba yung tinutukoy ni Mama? Hindi ko malilimutan yun. Hindi niya malilimutan yung Oo, pet mo. oo. Pero yung first advisory class ko na yun, masaya ako doon. Kahit na maraming pasaway doon, isa siya sa mga advisory class na hindi ko malilimutan. Kasi hanggang ngayon, pumupunta pa rin sila dito sa akin sa faculty kapag may event, may occasion. Halimbawa, UWIC natin, birthday ko, kaya Birthday mo? Valentine's. Birthday mo? Birthday mo? Birthday mo? Birthday mo? Birthday nyo? Pwede ko rin yun! Yun. Ayun, ang saya lang nun. Pero sobra ako na burnout nun to the point na gusto ko na mag-resign. Hindi, Ala. nakaka-burnout lang mag-handle ng mga estudyanteng, alam mo yon parang kaedad mo lang halos. Mahirap pero masaya. Hindi, never naging, Oh, may dolphin. Dumaan. parang ganon. Never nagkaroon ng dull moment. Nung dull moment yung emerald ko. Kung ang grade 9 nun ay 15, ano siya, As 16? pinabas ka niya din. Bakit? Hindi Sabi naman mo kasi kaedad. edad mo daw. Hindi, parang yung utak nila, mag-iisip. Yeah. Okay. Pero totoo yun, Totoo yung yun. kung sino yung mga pasabay mong sila. Yun yung Sila yung mga mas nakakaalala. mapagmahal. Kahit Yes. Correct. Ayun. Tama. Sila yung mga mas sweet, sa totoo lang naman. Mm-mm. Sa totoong buhay. Aasarin ka lang yan sa loob ng klase, pero kapag nasa labas ka na ng klase, Oo. Mm-mm. Nagyan na nga ako sa office, lagi ako nandun. lalong-lalo na kapag wala na sila sa'yo, alam mo yung wala ka ng dahilan para magalit sa kanila. Oo. Di ba? Tatawanan mo na lang sila. Alam mo yung gusto mong matawa sa loob ng classroom, pero pinipigil. Kasi galit ka Totoo din eh. naman. Galit ka, tapos may biglang Magpapatawa, magpapatawa. Totoo. Alam mo, may mga ganyan akong moments na alam mo, may mga nag-iingay o kaya may mga nagbubulungan. Mm. Pag nasa loob ako ng classroom, galit na galit ako. Sino yan? Ganon. Oo. Pero pag nandito ako sa faculty, pag nagkukwento ako, tatawa na ako ng Oo. tao. Nakakatawa. Nakakawisit yung mga kumakanta ng yung C2, something. Yung sumikat yung kantang C2. Oo. Gusto ko lang, Yung sumikat yung ano kanta ng C2. Anong kanta yun? Hindi pwede yan. Pabili ba ang C2? Pabili. 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 Sito na red. Sito na red. Wala na. Oo, may ganyan. May mga bumubulong, mga estudyante ko Salitan bumubulong pa na sila, ganyan. no? Tapos hindi ko malaman kung sino yung bumubulong na yung mga, ako inis na. Agree na lang. Pero pagdating ko dito, pagkwento ko, tawa na. Ay, kukwento ko na lang, unang-unang taon ko magturo. Wala akong advisory class. Ay. Wala akong Perfect. advisory class. Tapos, nag-leave yung isang teacher dun sa amin na advisor siya ng grade 10. Grade 10 ang hinahandle ko, ang tinuturuan ko, pero hindi ako advisor. Tapos nag-leave siya, tapos ako muna yung nilagay dun as temporary advisor. Hindi naman ako advisor talaga, pero like, ako yung mag-dismiss sa kanila, tapos yung kasama nila sa, basta ganun, paglalabas, ganyan. Tapos, wala lang. Ang sarap pala sa feeling maging advisor. Yun yung unang-una kong first time kong naramdaman na maging advisor. Na para bang meron kang sayo
Meron Yeah. kang tahanan. Totoo. May bahay. Oo, May meron bahay. kang bahay na kahit nakakainis yung mga batang nandun, minsan lang yun. Mm-mm. Totoo. Alam mo yun, ganun. Ang sarap ng feeling din. Like, lalo na nung tinawag ka na ay advisor ko to, ay tatay ko to, ganyan. Oo. Yes, Yung bago mo pa tatay. sila ituring na anak, tinuring ka na nilang magulang. Ala! Ay! Hindi ako naiyak, pero hello sa inyo. Ayun. Nakakatuwa lang yung ganong feeling. So, Ayun. masaya. Masaya. Tsaka pag minahal ka ng mga estudyante, pag minahal ka ng bata, alam mong totoo. Oo. Alam mo, totoo. Hindi para sa Sarap. grades. Ang sarap Di ba? sa feeling. Yeah. Ang sarap sa feeling pag mahal ka ng bata. Sobra. Yes. Sa akin, paano ko ba yan, memorable? Sige, kwento ko na lang din yung ko, first ko na advisory class sa Montessori. Mababait yung mga yun eh. So, naiyak ako. Pag babae. Pag Montessori ba? Mabait ang mga estudyante ko sa Montessori. Isa lang ang sakit ko sa ulo nun. Shout Pero out. magaling. Magaling. Si Ashton, hi. Hala. Magaling yan. Ano na siya? Pero di ba sa Montessori approach, kailangan daw kalmado ka. Kailangan daw magpapagalit ang bata. Parang hindi ikaw yun. Pero nung nasa Montessori ako, pinig ko natakot yung bata. First time na masigawan. At ako ang sumigaw. Hindi, tawag doon. Kasi ako as advisor, strict to ako eh. Malaki pa lang ang mata ko. Ganun na sila. Paano? Paano malaking mata? Ganun pa lang. Ay. Ganun na yan. Lalo na yung estudyante ko ngayon, Di ba pag ano yan? Ano sa akin? Kasi lang, parang 2 taon pa lang ako nagtuturo, di ba? Oo. Tapos 3 na yung nahawakan kong estudyante. Estudyante, ganyan. Advisory class. Hawakan mo, Vietnam. Advisory class. Advisory class. Siguro ikwento ko na lang yung yung mga first day kong maging advisor nun. Oh. Kasi nung nag-intern ako, grade 9. So medyo ka-vibes mo yung edad talaga ng mga grade 9. Hanggang grade 10 pa senior high school. Pero nung ako, tawag na nung nag-advisory class ako nung sa Montessori, grade 8. Hindi ko alam paano i-handle ang grade 8. Kasi nasanay siguro ako sa grade 9 noon na parang medyo matured ng utak. So nakakabiroan mo na. So nung nag-grade 8 ako, parang natatakot ako. Ayaw ko mag-handle ng grade 7 dati kasi feeling ko mahihirapan ako mag-handle gawa nga ng elementary tas high school. Paano mo ituturo ang Filipino na malalim doon sa mga bata na lalo na pag private hirap sa Filipino. So yun, nung nagturo ako sa Montessori tas grade 8, kinakabahan ako. Ay, ba kinabahan kayo nung first day na? Oo, Sa mga nakatulong bata. ako dun. Oo. yun. Oo naman. Hala, ate, Hindi tuloy lang. Kinakabahan ako dun sa sa mga grade 8 ko, tas lalo na alam nila na bago lang akong teacher. Pagpasok ko. Alam nila. Kasi sir, parang kinder ata, Montessori day sila ng prep nila. Doon na sila. Kilala na lahat nila ng yung mga teacher. teacher. Kasi tawag doon ang school ko dati, maliit lang. Parang mas malaki pa nga itong building natin eh. Tapos hanggang second floor lang sila. So, kilala talaga nila lahat ng tao doon. Ngayon, yung first ko doon, tayo ko doon, tahimik sila kasi alam nilang bago ako. Tapos yung intimidating kasi mukha akong masungit sa una. So, ganun. Sa una mukha akong masungit. Tapos yun, tahimik sila. Tapos nung pag nagpapareset ako sa kanila, walang sumasagot. Hindi ko alam kung effective ba ako or what. May ganun kang na-feel. Meron ako nung hindi sila nagre-recite. Yung pala hindi talaga sila magaling sa Filipino. O kaya magsalita sa Filipino. Kumusta naman pag sa akin, Matt? Siguro tawag doon yung pinaka-memorable ko sa kanila nung nag-cheer dance sila. Nung nag-cheer dance sila, ako ang nagturo ng sayaw nila. I am perfect. Manipis pa kasi ako nun. Ganun o. Gano? Manipis pa ako noon, tinuro ko sila mag-cheer dance. Oh. Tapos tawag din yung pinaka-memorable ko sa kanila, bukod doon sa nagturo ko ng cheer dance sa kanila, ate ko, nagturo ako ng banda-banda sa kanila. May kami, banda lang sa band. Very flexible ka naman, Bet. Ang dami ko lang tayo. Ikaw pala yung Oh. Ikaw pala yung naging inspiration niya. Ikaw yung maraming ginagawa. Wala na akong ginawa doon.
Nagturo ako ng sayaw. Ang dami naman. Kaya nga gustong-gusto ko. Tapos, tawag doon, feeling ko love na love ako ng mga batang yun. Gawa nung super hands-on ko sa kanila. Parang naninibago sila na parang, alam, may tumutulong. Ganyan. Ganyan. Sobrang love ko yung mga batang yun kasi tawag doon, sinabi nila sa akin na sa lahat ng naging teacher nila, kasi nung nag-high school, kasi lalaki ang advisory class nila nung una, parang first time nila ang teacher ang nagturo ng sayaw ng high school na sila. Kasi elementary talaga common na teacher ang magtuturo. Pero sa high school, parang sila na, hala, si ma'am yung nagtuturo sa amin. Parang na-appreciate ako. So, So, yun. Alam mo, ang ginawa ko doon, Ben, nagturo ako ng sayaw, nagturo ako ng kanta, pasilyo pa yun, ha? Very Talented ka naman. Ako pala, pag nagpapakilala ka, hello, I'm Carmela, choreographer, teacher, singer. Tapos yung Dancer. Ben, Dancer. Oo, Live dancer. dancer. Tapos yun, tas nagturo pa ako ng Battle of the Band nila. Ako yung nag-handle ng sino magigitara, sino magdadrums. Pero hindi ako marunong sa instrument, ha? Pinapakinggan ko lang sila, tapos pinapagalitan ko pag mali. Kala mo singer. Alam mo ba yung mali? Kala mo singer. So yun. Tapos at saka ang pinaka-memorable ko doon sa kanila, kasi sa Montessori, kailangan mo magpaalam sa bata pag magre-resign ka. Kaya nga nung nag-interview ako dito, gulat na gulat yung principal nga na, ay may ganun palang culture sa inyo na kailangan mo magpaalam sa magulang pati sa bata. Naaalis ka na. Naalis ako. Actually, nung year-end party namin, dito ako, tawag doon, sobrang natiri ay ako nun kasi alam kong aalis na ako eh. Kasi hindi ako nirenew ng contract eh. Di ba? Kasi nga, basta, hindi ako nirenew ng contract. Ngayon, Ate, ako galing mo hindi, kasi. natawa lang ako. Hayaan mo na. Hindi siya para natawa na lang yeah. ako kasi basta sa mga ganung bagay. So, sobrang memorable sa akin nung time na nag-year-end party kami ng mga bata. Kasi di ba mag-grade 9 na sila, Mom, ikaw pa rin gusto namin maging advisory class. So doon pa lang, parang panalo ka na eh. Na parang mamimiss ka nila, tapos ikaw yung hinihiling nila. O kaya sasabihin nila, Ma'am, gusto ko ikaw pa rin yung Filipino namin sa grade 9. Ngayon ba, hindi ko masabi sa bata na, hindi na ako magre-renew eh. Hindi ko na mapatupad yung sinabi ko lang, gano'n lang ako. Until kinagabihan nun, after year-end party, kasi terminate yung contract ko nun. Parang week na lang. Sabi sa akin, magpaalam na ako. Tika, nagpaalam ako. Mahaba-haba ng message ko. Hindi personal. Hindi personal message. Tapos kailangan, ang nangyayari ko doon, magme-message ka, magle-leave ka. Agad-agad. Agad-agad. Hindi mo na mababasa. Hindi ko mababasa yung mga message ng bata. Hello. Kaya yun yung Sobrang naman yung school na yan. Grabe naman yun. Kailangan, kapag nag-message ka, magli-leave ka na Diretso agad. agad. Hindi mo kailangan mabasa ang message ng bata. Shout out sa inyo. Alam mo Sara yung na kayo. 26, Joke lang po. 26 na sa estudyante ko, tapos lahat yung binag-message sa ito, screenshot. Bakit mo din? Shout out sa inyo. Tapos hindi lang bata yung nag-message. Pati nanay, na parang na sobrang natutuwa kami kasi ang hands-on mo as a teacher, ganyan. Na natututo yung klase sa Filipino, marunong na magtagalog yung anak ko. Kasi ayoko talaga na nag-English sila sa loob ng klase nung time na yun. So yun yung pinaka-memorable sa akin siguro. So yung first advisory class ko kasi ang dami kong compliment na nakuha that time. So yun yung akin. Ang haba ng story ako na tapos yun na naman. So yun na. Gusto ko na talaga sabihin, multitasker ako. Ito, ma'am. Bumukha ka. So yun. Hindi ka bumukha ka. Tapos dito naman sa perpetual, hindi pa na-pause. Chapter 3. Ikatlong kabanata. Ikaw naman, Jasmine. Ikaw naman, Jasmine. Ayan. Shout out sa 8 Rose dyan. Sorry mo ba yan? Oh my God! Ang aking Sila ang mga anak. panganay. Panganay. Firstborn. My first baby, sabi nila. Sabi ko sa kanila, first babies ka sila. So, sabi ni Carmela, inaabangan niya daw na mag-advisory ako. Sabi niya na year. Kasi, wala akong advice. Wala akong advice. Alam mo naman kasi pag nagkakonsya tayo, sir, nakatingin lang siya sa amin, ni Sir Dwight. At tumatawa-tawa lang siya sa gilid. Wait lang, anong pakiramdam mo nung hindi ka advisor? Hayahay ang aking buhay. Pero may meron sa puso mo na gusto mo mag-advisor or wala? Oo, meron. Kasi nung Christmas party,
Teacher's Mm-mm. Day. Oo nga, Teacher's sabagay. Day. Tapos nandito lang kami sa likod ni Mika, nagkukwentuhan lang kami Totoo. dyan. Kasi ang advisory mo ang kukompleto sa experience mo Totoo, as as a teacher. Yeah, may Okay. bahay ka na, may bahay. Yes. Ayan. Oh, tapos sabi ni Carmela, excited daw siya para daw may stress na daw ako. Yun talaga yung akin. Para daw Para makakata yung dreams mo. Oo, na marami para kang daw, ginagawa. oo, para matupad na daw yung dreams ko. Ayun, ang dami ko nang ginagawa. Pero, syempre, thankful naman ako na hindi sila sakit sa ulo. May isa lang. Alam mo, shout out sa iyo. Shout out sa sa iyo. isa Hindi ko dyan. sasabihin kung sino. Pero, ayun, lalo na nung yung mga competition. Mamaya off cam. Mga competition, di ba, yung sabayang pagbigkas. Ayan, hindi ko sila tinuruan. Nung mga nagbantay lang ako sa pag-polish nila. Tapos pati sa mga costume, mga ganyan, sila na yung nag-ano. Oh, sipag So, ng Rose ni Mama. yeah. Kasi nakaganyan lang siya nung sabay pagbigkas. Alam, Ganyan lang siya sa gilid, be. Nakatayo lang siya. Samantalong kami, Tapos mamamatay na doon. Tapos taga-video lang ako. Samantalang tayo na, Sir Mirel. Sigaw-sigaw. May lahat ng May teacher nakaganyan paus. lang, oh. Di ba, lahat tayo paus nun. Okay, ayan. Ano mo doon? Memorable. Tapos, ang pinaka memorable ko is yung U-Week. U-Week, di ba pala U-Week? Yung Yung Sport Sport Fest. Fest. Ayan, perfect. Ang dami kong mga athlete pala. ayan, ang dami mong Ang dami kong nalaman na. Ang dami palang swimmer, yung sa track and field, volleyball. Ang dami kong lahat. Parang kalahati ng klase ko sumali sa Sports Fest. Tapos, ang dami naming medal. Tuwang-tuwa sila. Ang dami naming gold. Lalo na Funny sa Red swimming. Badgers. Ewan ko na lang. Dahil sila gold sila eh. Champion sila. Yeah, champion kami. Yung mga Red Badgers. Happy lang kami. Happy kami. Masaya kami. Masaya Ang kayo. gold. Dahil nanalo kami. Overall champion kami, di ba? Wow. Sorry. Walang galang naman. So, yun. Tapos, tuwang-tuwa pa sila kasi nanalo din sila sa sayaw. Di ba, yung grade 8 yung Ay, oo. field demo. Field demo. Oh. Favorite ka ba ni Lord? Yes. Ay, ganda mo na nga. Pinagpapala ka pa sa advisory class. First advisory class namin, mamamatay kami. Pero alam mo, minsan parang maganda rin i-channel yung energy ni Jasmine Saan? na sa advisory class. Oo nga. Na parang, bakit ka ba kasi magagalit? Pwede namang hindi na lang. Oo nga. Ay, hindi pwede. Minsan kasi nakakagalit. Nakakagalit talaga. Yeah. Baka kaya niya lang talagang kontrolin ng sa bagay. bongga. Si Ma'am Pero- Jasmine kasi pag nagagalit, ganyan lang yan eh. Ah. Kunyari nasira yung bulletin board. Ay, ayusin nyo Ayusin yan. Hindi ako mag-ayos yan. Tayo, ikaw, paano ka magalit? Ano to? Pag sira yung bulletin mo. Ano yan? Di ba sinabi ko lang sa inyo? Day 1 pa lang! Charot. Grabe! Ang perfect mo! Charot. Ikaw, paano ka magalit? Paano? Peso, Ay. you are so disgusting. English? English? Bakit English? So disgusting. Shout out nila yan. Ay, meron akong tagline sa kanila. Ah, Ngayon, alam nila. Oh. Ah. Respect begets respect. Anong bigit? Ano? Hindi na, sinunod ko yung sa board, tapos di pala nila gets atin. Parang hindi ko get. Oo. Basta pag nagagalit ako sa kanila, ano lang, ganun lang. Ano ba ibig sabihin ng sinabi mo muna? Basta, rumespeto kayo. Ganun lang yun. Parang nasabi ko yan na, ang dumi kasi ng classroom natin. Grade 7 eh. Grade 7. Oo. So, kailangan ng respect para luminis ang class. The last year ko yung nasabi. Ikaw, ayun. paano Paano ka ka magalit? Ganun lang. Paano ka? Ikaw, paano ka magalit? Ay, sige ako. Paano ka magalit? Hindi ako kasi nagagalit. Ako din pala. Never pa uminit ang ulo. Everyday ka galit. Everyday ka Oh, may hindi chika. Alas siya na lang. Ganto Hindi. ka mag-enter ng ng pinto. Ulo. Hindi ako ganun. Okay, papasok. Dyan ka lang. Diyan ka lang. Ganun ka, be. Kaya laging, last year, di ba, wala akong Teka, advisory. Yung mga industry, lagi nasa labas. Di ba, nakapila pa sila dun. Ako, Kawawa pag yung mga nagagalit bata. ako, ano ba? Kukuha yung mga bata.
Oo. Paano ka magalit? Pag nagagalit ako, galit ako magalit eh. Kunyari, sobrang ingay. Mhm. Sige, ngaya mo pa! Sige. Ganon. Sige, ngaya nyo pa! Aha. Ay, ba't tumahimik? Tinanong mo. Sabi nga yun, bakit? Tinanong ko. Di ba, ingaya nyo pa? Tahimik sila. At ba't kayo tumahimik? Ang gulo mo kausap. Ganon. Di ba sabi ko magingay pa? May naalala ko, yung pinalitan mo, kasi umalis na si Mame. Oo. Diba? Si Ma'am Si Faye. Ma'am Faye, na hindi siya nagagalit. Sobrang bait na tao nun. Sorry Sobra. Pag ikaw yung nagkamali sa kanya, siya pa yung magsasorry sa'yo. Ganun siya. Oo. Hindi mo naabutan eh. Hindi totoo yun. Shout out sa'yo, Ma'am Faye. Okay. Hindi, Hello. pag meron siyang hindi niya kakausapin, period. Ganon, kinikimkim niya. Kinikim. Oo. Ganon. Oo. Pinento niya yun, nagalit siya. Mm. Hindi niya kayang Sabi- sigawan yung mga bata. Ang Oh. ginawa niya, tinype niya sa PowerPoint. Ang kakapal na mga mukha niya. So yung mga bata, hindi nababasa. Ang tagal ng mga 2 minutes atang nag-type si Ma'am Faye. Nakaganyan lang. Tsaka alam napansin ng mga bata na galit na pala si Ma'am. Reverse psychology ako eh, pag nagagalit eh. Sige, mag-ingay pa! Ay, ba't nananahimik? Di ba sabi ko mag-ingay pa? Ayan, ang hirap sa inyo. Ganun na, humihina yung mga gulo. Ayan, hirap sa iba. Pero kapag sa advisory class ko, kapag galit ako, ay kapag inis ako, kunyari nagsumbong ng gabi, dito okay ako sa faculty. Ay, maghahanda ako, angkat ng hagdan, bukas ako pinto. Magandang umaga. Ganun agad, ang boses ko. Magandang umaga. Tapos after nun, dasal. Bakit parang galit ka sa Ganun. dasal? Ganun kasi. Hindi, ganun nga. Kasi galit eh. Dasal. Tapos after magdasal, magsiupo na. Ano yung babalitaan ko? Ganun agad. Babalitaan ko? Ganun agad. Ano yung babalitaan ko? Ganun agad. Kaya yung mga bata, umagang-umaga ganyan. Gustong-gusto nyo talaga ang almusal sa umaga ay sermon eh, no? Ganon. Kaya, tapos pag yung sira yung bulletin board ko, sasabihin lang nila, Ano? gano'n lang. Guro mo lang. Ma'am, si Arya ata po. Hindi po, manghiram na po kami ng tackle kay Ma'am Sheila. Bigay na Ganun lang. Tapos ko, di na nabalik. Sa yan ngayon, ganon. Pero sa Euro, Euro. ganon, be. Estudyante mo naman sila. Shout out. Diba? Pero ano ko sila, namiss ko na sila. Last year yan, no? Namiss ko na. Namiss mo na sila? Tapos hindi Ako na. hindi ko na-miss yung last year. Loko. Konti lang. May konti ako na-miss. Ganyan. Ganyan. Iilan-ilan. Hello sa'yo, baby. Si Bina lang. Si Bina lang. Bina, shout out. Alam ko ng ni baby. Ay, ito pala. Love ko din yung si Pero pag Bina. napanood niyo, tapos sabihin niya, Parang di. Sino nagsabi? Ayun. Anyway. Ayun. Anyways. Ano pa ba? Ay, tapos na ang kwento mo, te. Ang Yeah, share tapos mo. Hindi, paano ka magalit? Gusto namin sa'yo magpo-portray yung galit. Ay. Siya mismo, kasi ako nagano ng galit niya, di ba? Dapat Ah, siya. Pero magkaiba ang galit ko sa advisory class at ibang section. oo naman. Lagi naman. Mas galit ka sa advisory. Oo. Totoo. Kasi marami kang ina-expect sa kanila. Oo. Correct. Ay, hindi. Mas galit ako sa ano. Sa ibang section. Sa ibang section. Eh kasi mabait ang advisory class mo. Ay, oo. Oo. Ay, subukan mo Hindi na. mag-industry. Totoo, totoo. Pansin ko rin yan na mas tawag doon. Kaya yung mga advisory class natin, parang nagsiselo sila sa mga subject na hawak natin, ng mga Mm. ibang section. Kasi sasabihin nila, sa amin laging galit si sir o kaya si ma'am. Tapos, Oo. pagdating sa kanila, hindi naman sa amin galit. So, may parang nagsiselos yung advisory class natin. Pero alam mo, yan, ina-explain ko yan sa, sa section ko ngayon. Na sa ibang section, marami kaming space para maging close. Kasi hindi ko kailangan magalit sa kanila. Sa Ah. inyo, 10 minutes pa lang, galit na ako. Pagpasok Diba? Sabi kong gano'n. Kumbaga, para kasi pag maayos ang klase, ang dami yung space para maging close. Totoo. Kasi hindi mo kailangan, ano ba? Charot, hindi ako gumagano. Ano to? Eh, Kalat ba kalat ba to? Kalat Ano yan? Pakikulit yan. Charot, hindi. Pero totoo naman talaga yun. Kasi gusto mo silang more than anyone else.
Sila yung gusto mong lumakang maayos. Totoo. Sila yung gusto mo na Yo. Kasi pag-akyat nila ng level di ba? Tayo Sa'yo ang lang kayo tayo. Galing, Oo. saan yan galing? Sinong advisory class mo? Ikaw ang umuhubog sa Advisor. kanila. Kaya nga napunta kay Ma'am Yal. Ayun. Ngayon, ano na tayo? Ano ngayon ang 1/4 nyo? Ano yan? Ano ba Anong ang one-fourth mo? Ang Ang 1/4 ko ay hindi talaga madali ang teaching. Yep. 'Di ba? Lalo na makisalamuha sa iba't ibang bata. Tapos yung iba-iba yung ano talaga nila, diversity nila. 'Di ba? Ang hirap makisalamuha. Tsaka ang hirap din ng eto nga, 'di ba, yung mga bata, for example, yung first advisory class mo okay, second hindi. Tapos parang lagi kang nag-a-adjust as a teacher. Lagi ka talaga mag-a-adjust. At ang teacher ay hindi lang siya teacher. Diba? Gaya nga sinabi ko nung first teaching job ko, naging dancer ako, naging singer ako, multitasking talaga. Naging nanay ako sa edad na 23 years old. Kasi mga anak ko 15, 16, ganun. So, ang hirap talaga maging teacher sa panahon ngayon. 5 years old ka pa lang. Ang hirap talaga. Yun yung takeaway ko talaga na ang hirap maging teachers. Tapos ang nakaka-sad lang talaga in reality, yun nga, lahat ay teachers factor. Na kung saan tawag doon, kapag may mali ang bata sa paaralan, ikaw anong ginawa mo as a teacher? Kaya talaga may times talaga na mai-stress ka, mapapaisip ka, effective pa ba akong teacher sa kanila? At actually, na-share ko yung kwento ulit. Kay Sir Donald. Alam mo, naiyak ako kay Sir Donald kanina. Sabi ko, Sir, yung estudyante ko ganito. Sabi ko, Sir, naiyak nga ako kagabi kasi iniisip ko, effective pa ba ako sa teacher kasi lagi na lang may nawawalang gamit. Ganun. So, yun lang. 700 Pero ang pinaka naman, nakaka-enjoy naman yun sa part ng, yung part na yung part na walang parehas na araw. Totoo. Na lahat laging nagbabago talaga no? Yung experience mo everyday. Halimbawa, kung everyday malungkot ka, bukas galit ka. At kinabukasan masaya ka. Pabago-bago yung emosyon mo everyday. Pabago-bago yung emosyon mo araw-araw kapag teacher ka. Yun yung maganda sa teacher. Hindi siya nakaka-drain. Pagod ka lang pag-uwi. Totoo, bagsak. Bagsak ka lang. Hindi ka drain dito sa school, pero pag uwi mo sa bahay, bagsak ka. So, yun yung sa akin. That's me, yung... Ay, ang aking 1/4 po ay kahit na may mga estudyanteng, ayun, yung sinabi niya, dami-daming problema, issue, so on and so forth. May mga student pa rin na magiging thankful ka na naging student mo sila. Like, magpapasalamat ka na meron pang isang mabuting estudyante dyan sa classroom mo. Na gugustuhin mo pa rin magturo kahit na ang kukulit ng mga nasa paligid na iba. Bike yung advisory class Ganda nila. naman. Oo, take away. So, ayun, parang Bait kasi ng klase niya, be. Hindi ko siya nasabi kasi hindi sa akin. so parang Di ba? Kaya yung take away siya. kahit pagod ka, yun nga, paperworks, ang dami mong ginagawa, tapos biglang magsasabi, hi ma'am, good morning. Dalhin ko na yung gawit mo, ganito, ganyan. Kumusta ka? So, ayun, parang mag-ano yung araw mo. Ang 1/4 ko ay hindi ako nawawala ng pag-asa sa mga bata. Yes. Kasi nakikita ko ngayon na yung advisory ko dati na loko-loko ay medyo, alam mo yon, nakikitaan ko ng future. Totoo. Na maging successful sa buhay nila. So, hindi nagmamatter kung anong section ka, kung ikaw ay pilot, kung ikaw ay nasa last section. Okay, ang mahalaga, yung mga aral na tinuturo namin, hindi man tungkol sa math, sa subject ko, nadadala nyo hanggang sa paglaki nyo. So, Yeah. sana, kapag nandun na kayo sa tagumpay, pag naabot nyo na yung pangarap nyo, mabalikan nyo kami. Magpasalamatan, Ay, be, ulitin ko yung 1/4 ko, be. May mga sa'yo yung 1/4 ko para Ay, dati talaga yung 1/4 ko. Hindi, yung totoong 1/4 ko talaga. Ang totoong 1/4 ko talaga, hindi talaga madaling maging teacher.
Pero masaya maging teacher. Ayan. Di ba? Kasi ang negative kanina, nagtayo ko ng positive. Negative, puro Baka negative. sabihin nila, itong teacher na napaka-negative. Ito lang talaga. Kaya ka binibigyan ng sakit sa ulo. Hindi. Tawag doon, mahirap hindi madaling maging teacher, pero masaya maging teacher, di ba? Kung sinabi ko nga kanina na hindi madaling maging teacher, tulad ng mga example kanina na binanggit ko nung una, pero masaya siya. Kung gusto mo talagang mas maging masaya, at mas sumaba ang buhay mo. Kumain ka ng pansit. Hindi, masaya siya to the point na yung mga kasama mo nga na mga estudyante, di ba? Hindi lang sila basta parang estudyante mo lang. Hindi sila basta tinuturuan mo lang at dumaan lang sa'yo. Kasi tawag doon, itong mga batang to, hindi mo alam inspirasyon ka na pala nila. Diba? So, yun yung maganda doon, nagiging inspirasyon ka na nila. Tapos yung nababanggit nila araw-araw na positive sa'yo. So, dala-dala mo siya lagi. Oh. At yun yung magsisilbing motivasyon mo bukod sa pamilya mo. Yung mga batang nag-e-enjoy sa'yo. Nag-enjoy sa'yo. Nag-e-enjoy sa'yo? Kaya nag-e-enjoy sa'yo na natututo sa'yo. Diba? So, nakaka-inspire siya lalo. At tawag doon yung fulfillment lagi na naririnig mo sa bata, tapos nakikita mo yung mga scores ng mga bata. Parang nakikita mo na may times na question mo ang sarili mo talaga na effective pa ba ako. Pero pag nakita mo na yung scores nila, may bawi talaga, as in, Hala, nakikinig pala siya. oh my God. Shocks. May mga moments kayo na sinasabi, galing ko. May ganon kayo. Oo naman. Oo naman. Yabang. Di ba? Totoo. Lalo na nung tinuro ko yung punemang suprasegmental. Ay, ano? Sa grade 9, be. Kasi mga grade 9, sabi niya, hala, ganun pala yun. As in, amazed na amazed sila, lalo na yung pag-iiba-iba ng tono. Kunyari, gulong. Parang gano'n. Sabi na, ano, yung gano'n. Hindi ko pala naintindihan yung Tapos example yung mga niyo. kudlit-kudlit, tas kung paano hinahati, tas paano nagbabago yung mga tawag doon, yung mga punto ng bawat salita. Tapos sabi nila, ma'am, ang galing mo. Tapos ako naman sa isip, shit, sobrang, Ang good. ang galing ko doon. Ang galing mo, Carmela. Lalo na kapag sobrang tataas ng score ng mga bata. Ay, totoo yan. Oh, minsan, no, pag nakikita mo yung batang magaling. Tapos to. Hindi, pag nakikita mo yung batang magaling. Ako to. Oo. Ang galing ko. Nagigil. Tapos Diba, ang sarap sa akin. sa feeling. Totoo. Ang sarap sa feeling din. Lalo na pag sinabi pa ng bata na, magaling kasi yung teacher ko. Oo, ganun. Sinuntok. Gigil ako sa'yo. Yun ang pinakamasarap sa feeling. Ayun. Ikaw, Ako, ang 1/4 ko naman. Siya pa, tapos na siya. Ang 1/4 ko ay, Ano? Hindi ang 1/4 ko ay parang minsan, kasi palagi tayong binibigyan ng dahilan para mainis sa mga bata. correct. Totoo naman yun. Totoo. Oo, be. Kaya nga Pero sigaw ka as much as nagagalit tayo sa kanila, minsan kasi nakakalimutan lang natin na mahal pala natin sila. Totoo. Yeah. Diba? And mahalaga din minsan na ipaalala din yun sa kanila. Naiparamdam. I love you guys. Yeah. Diba? Ayun lang! Ay, charot eh. Ayun. So, mag-subscribe kayo sa aming channel. Click. Makinig kayo sa amin sa Spotify, YouTube, and all the other streaming platforms. Thank you so much! Thank you! Balik lang kami pero mahal namin kayo. Totoo. Ikaw kaya. That's the way. Ayun, ayun. I like